Nakatayo si Zuo Fan sa harapan ni Zhu Dingtian. Malamig ang tingin niya habang kinakausap ang matanda. Sinabi ni Zuo Fan na huhulihin ni Zhu Dingtian sila at ibibigay sa Hell Valley. Pero hindi rin sigurado ang matanda kung tatanggapin ba sila ng Hell Valley. Idinagdag pa ni Zuo Fan na kahit tanggapin man sila, mag-iimbestiga pa rin ang Jianhao Mansion pagkatapos. Tinanong ni Zuo Fan ang matanda kung sino ang gagawin nitong scapegoat kapag nangyari iyon. Nanlaki ang mga mata ni Zhu Dingtian sa narinig. Pinagpapawisan ang matanda at hindi makasagot. Maya-maya ay lumuhad si Zhu Dingtian sa harap ni na Zuo Fan at Xi Tianyang. Ang matanda ay nanginginig at puno ng takot. Utol na humingi ng tawad si Zhu Dingtian. Inamin niyang naging padalos-dalos siya. Sinabi niyang hindi niya alam ang tunay na pagkatao ng dalawang binata. Nagmamakaawa si Zhu Dingtian na patawarin sila ng dalawang young master. Ang mukha ng matanda ay nakalapat na sa lupa habang humihingi ng kapatawaran. Nakatitig lang si Zuo Fan sa matandang nakaluhod. Nasa likod naman si Xi Tianyang at tahimik na nakikinig. Sinabi ni Zuo Fan kay Xi Tianyang na kung gusto nilang iligtas si Ning kailangan lang nilang magpakita ng kaunting tindig. Sumunod naman ito agad ang inayos ang tindig sa kabilang banda, biglang sumigaw ang isang dalagita na may pulang buhok. Tinawag nito si Zhu Dingtian na lolo. Nagulat ang dalagita nang makita ang lolo niyang nakaluhod. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Tumingin si Zuo Fan sa matandang nakaluhod. Tinanong niya si Zhu Dingtian kung alam ba nito ang posisyon ni Xi Tianyang sa Jianhao Mansion. Idinagdag ni Zuo Fan na ngayong araw ay sinaktan ni Zhu Dingtian si Xi Tianyang. Dahil doon, sinabi niyang hindi palalagpasin ng Jianhao Mansion ang ginawa ng matanda. Nangangatog na sumagot si Zhu Dingtian. Inamin niyang hindi niya alam ang tungkol dito. Humihingi siya ng kapatawaran para sa nagawa niyang pagkakamali. Tumango si Zuo Fan. Sinabi niyang una nilang dadalhin si Ning Idinagdag pa ni Zuo Fan na kung gusto kunin ng Zhu family o ng Yuming Valley si Ning pumunta sila sa Jianhao Mansion. Pagkatapos ay pinigilan ni Zuo Fan ang matanda. Sinabi niyang hindi mahalaga kung nagalit ni Ning ang 7th Elder. Ang mahalaga ay huwag kunin ng matanda si Ning Idiniin ni Zuo Fan na kapag kinuha ni Zhu Dingtian si Ning iyon ang magiging katapusan ng Zhu family. Buong tapang na sumagot si Zhu Dingtian. Sinabi niyang kahit magalit pa sa kanya ang dalawang young master ng Jianhao Mansion, hindi siya papayag na kunin si Ning Natawa si Zuo Fan sa sinabi ng matanda. Tinanong niya kung ayos lang nakalabanan ang 7th Elder. Tinanong din niya kung may iba pa bang dahilan ng Yuming Valley. Biglang napaisip si Zuo Fan. Tila may naalala siya tungkol kay Ning Sa isang iglap ay bumunot ng espada si Zuo Fan mula sa kaluban ni Xi Tianyang. Itinutok niya iyon kay Zhu Dingtian. Nagulat ang matanda sa bilis ng kilos ng binata. Nasa kamay na ngayon ni Zuo Fan ang kumikinang na gintong espada. Nakatutok ito kay Zhu Dingtian na nakaluhod pa rin. Sa di kalayuan, sumigaw ang dalagitang may pulang buhok. Tinatawag niya ang lolo niya at sinasabing baliw na si Zuo Fan. Nagulat naman si Xi Tianyang. Inakala niyang tinatakot lang ni Zuo Fan ang matanda. Hindi niya inaasahan na seryoso pala ito. Binanggit niyang lolo ni Ning ang matanda. Mariing sinabi ni Zuo Fan kay Xi Tianyang na tumahimik at makinig. Pagkatapos ay tinawag ni Zuo Fan ang pangalan ni Zhu Dingtian. Tinanong niya ang matanda kung ano ang balak nitong gawin. Yumuko si Zhu Dingtian. Inamin niyang alam niyang gusto ng dalawang young master ang apo niyang si Ning Pero ipinaliwanag ng matanda na matagal nang nakatakda si Ning na ipakasal sa master ng Yuming Valley. Idinagdag pa ni Zhu Dingtian na sa ika-16 na kaarawan ni Ning ipapadala na siya para sa kasal. Dahil doon, sinabi ng matanda na kahit ilang beses pang tumakas si Ning kukunin at kukunin pa rin niya ito. Nang marinig iyon ay napatanong si Zuo Fan tungkol sa kasal. Galit na sumagot si Zhu Dingtian. Sinabi niyang lumagpas na ang takdang panahon. Kapag hindi dinala si Ning buong Zhu family ang magdurusa. Tinanong naman ni Xi Tianyang ang dalagitang may pulang buhok. Tinanong niya kung iyon ba ang dahilan kung bakit tumatakas si Ning Umiiyak na lumuhad si Zhu Dingtian. Nagmakaawa siya na pakawalan na si Ning Sinabi niyang hindi talaga pwedeng sumama si Ning sa kanila. Tiningnan ni Zuo Fan ang matanda. Sinabi niyang mukhang hindi nagsisinungaling si Zhu Dingtian.
Ipinaliwanag ni Zuofan kay Xe Tianyang na hindi basta kasal ang nangyayari. Sa kasamaang palad ay may mas malalim pang dahilan. Nagtaka si Xe Tianyang at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ni Zuofan. Mariing sinabi ni Xe Tianyang na paano basta makikipagkita at magpapakasal si Ning-er sa mga tao ng Yuming Valley. Matalim na tumingin si Zuofan kay Xe Tianyang. Sinabi niyang ang kasal na ito ay peke. Idinagdag ni Zuofan na kung usapin lang ng Yuming Valley, matagal na dapat itong natapos. Tinanong ni Zuofan si Zuding Tian kung may nakita na ba itong babaeng ikinasal sa Yuming Valley na nakabalik pa ng buhay. Natigilan si Zuding Tian. Ipinaliwanag niya na ang Yuming Valley ay isa sa 7 families. Marami silang patakaran. Idinagdag pa ng matanda na bilang isang second-rate family lang ang Zhu clan, wala silang karapatang humingi ng ibang kondisyon. Sinabi rin ni Zuding Tian na pag-aari na ng ibang tao si Ning-er kaya hindi na sila magtatanong pa. Ngumisi si Zuofan. Sinabi niyang susunod lang pala ang matanda sa utos ng Yuming Valley. Pagkatapos ay idinagdag ni Zuofan na kung sasabihin niyang lahat ng babaeng ikinasal noon sa Yuming Valley ay patay na. Namula ang mga mata ni Zuofan. Tinanong niya si Zuding Tian kung ipapadala pa rin ba nito si Ning-er. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.